Kanina nga ay lumabas na sa balita ang pronouncement ni Boying Rimulya mismo, si Ombudsman Boying Rimulya, na kanya nang sinususpindi si OSAA Head Mau Aplasca dahil di umano sa involvement nito doon sa shooting incident na nangyari sa Senado. Tama ba ang ginawa na ito ng Ombudsman? Meron bang aspeto ng pag-aabuso ng kapangyarihan o diskresyon sa kanyang ginawa na ito? Ito po muli si Attorney Mike Operario at pag-usapan po natin yan. Kanina po ay mga bandang alauna, naghahanda ako para sa hearing. Bago ako nag-hearing, nagawa ako ng video. At hindi ko muna siya nailabas kasi mag-a-attend na ako ng hearing. Pero nung bago ako mag-upload ng video, nakita ko na na-overtake na yung aking video kanina na tungkol doon kay Mau Aplasca dahil pala siya ay sinuspindi na. Sabi ko pa nga lang, huwag kayong magugulat kung siya nga ay sasampahan ng kaso dito. Ina-anticipate ko na po ito. Base pa lang ito sa direksyon ng press release at ng pagtatanong doon sa NBI na sinagawa ni Claire Castro. Kitang-kita mo na kung saan papunta ito. Ang ididiin nila dito ang OSAA ang may kasalanan dito sa shooting incident. At pagkatapos ng press conference na yon, bumanat naman itong si Boying Rimulya ng suspension. Ayan, tanong nga ng marami, bakit si Aplasca sinuspindi? Bakit si Matibag hindi sinuspindi? Dito pa lang makikita na ninyo na mayroong particular na bias dito sa desisyon na ito ng Ombudsman. Pero higit sa lahat, ang dapat tanungin dyan, bakit biglang mag-o-order ng suspension ng Ombudsman? Parang wala namang nababalita noon na mayroong investigasyon na ginagawa ang Ombudsman. As a matter of fact, doon sa previous pronouncement ng Pangulo at saka ni now Senate President Alan Peter Cayetano, ay silang dalawa ang magkakandak ng sariling independent investigation regarding this. And biglang-bigla, sumulpot itong si Ombudsman, suspended na agad si Aplasca. Bakit niya sususpindihin si Aplasca? Sinasabi niya, meron na daw silang supposedly investigasyon ukol dito. However, sa batas, under the Ombudsman Law, sa kanila pong rules of procedure dito sa Ombudsman, ay meron pong mga kondisyon bago ang isang tao ay mailalagay mo sa preventive suspension. Ang una niyan, dapat ang kaso involves dishonesty, oppression, or gross misconduct, or gross neglect in the performance of duty. Number 2, kailangan yung charge would warrant yung removal from service. Ito magiging penalty nito ay removal from service. And number 3, the respondent's continued stay in office may prejudice the just, fair, independent disposition of the case filed against him. Okay. Dito po sa provision na ito ng batas, both sa kanilang rules of procedure at saka doon po sa Ombudsman Law mismo, ang preventive suspension presupposes that something or investigation or case would have already been filed against the respondent. Dapat merong kaso na naisampa sa kanya. In this particular case, wala pang kasong isinasampa. Wala ngang alam. I don't know kung alam din ni Mau Aplasca na meron nang nakasampa or merong investigasyon na ginagawa ang Ombudsman laban sa kanya. But since it is very recent, it appears as if parang wala pa naman na nababalita na nag-undertake na motopropyo o on its own, nag-conduct ng sariling investigasyon ang Ombudsman para sabihin na po pwede na niyang i-preventively suspend si Mau Aplasca. At yung po mga elemento na sinabi ko sa inyo kung saan kailan po pwedeng magpataw ng preventive suspension ang Ombudsman, apparently parang hindi pa naman ito na namimit agad ang criteria just because pumasok sila doon sa investigasyon. Kasi wala pang administrative na kaso na nakasampa kay Mau Aplasca. So yung third o yung ikatlo na pupwedeng dahilan na yung kanyang pananatili sa posisyon ay makakaapekto dun sa disposition ng kaso laban sa kanya. Wala pa naman palang kasong nakasampa laban sa kanya.
Bagamat yung condition supposedly ng una, yung letter A at saka yung letter B, ay po pwedeng, kunyari, ay ma-meet. Kaya po pwede kang magkaroon ng preventive suspension. However, the rule on administrative due process is that dapat ang investigating body must be impartial at dapat mayroon siyang independent consideration of all the evidence against the respondent. In this particular case, sa pamamagitan ng press conference na ito, parang hindi na kailangan ni Ombudsman ng investigasyon kasi nagawa na siya ng conclusion. Sinabi niya kanina doon sa kanyang press briefing o press conference, yun daw ginawa na yun na pamamaril doon sa halls of Senate, hindi daw niya mapapalampas na dahil nag-identify daw yung mga tao as NBI, tapos ay papuputukan kahit daw ang presidente ay hindi ginagawa yun. By that pronouncement alone, malinaw na si Ombudsman ay may konklusyon na dito kahit nag-uumpisa pa lamang sila ng investigasyon. At bukod pa dyan, si Mau Aplasca lang ang kanilang sinuspindi at apparently wala silang deklarasyon kahit na anong pananagutan man lang based on their kahit initial na lang na investigasyon ay walang pananagutan itong si Matibag. Ang sinasabi nila, si Matibag might be performing his duty. Anong duty ang pine-perform ni Matibag? Serving a warrant? What warrant are you talking about? The ICC warrant? Again, sinabi ko na nga sa inyo kanina, yung ICC warrant na ito, hindi pwedeng NBI lang basta on its own ang mag-i-implementa nito. There is a diplomatic protocol. Mayroong dapat itong sinusunod na proseso kung papaano ang isang warrant of arrest from a foreign country may be implemented in our country. Una, hindi NBI ang accredited na representative ng Interpol. Dapat yan, yung ICC warrant dadaan sa Interpol at sa Interpol dadaan sa PNP at sa pamamagitan ng PCTC, the Philippine Council for Transnational Crimes, ay sila ang magsaserve ng warrant dito sa kung sino man ang kanilang gustong arestuhin. Dito sa kaso na ito, it doesn't appear as if yung NBI was duly authorized by the PCTC to implement the warrant of arrest. Wala mga malinaw na nagsasabi kung ito bang warrant of arrest na ito was validated by even the DFA kasi this is a foreign document. So paanong si Trillanes may hawak nito or yung NBI may hawak na to nang hindi ito dumadaan sa proper protocol. And yung conflicting pronouncements from John Vic Remulla, sinasabi wala pa silang impormasyon tungkol dito sa warrant na to, shows na hindi pa ito officially transmitted from the Interpol papunta sa Pilipinas because the PNP is under the DILG. Ito ngayon ang scenario that we are in right now. Bagamat inilagay nila si Mau Aplasca sa preventive suspension, it appears now na magkakaroon ng basihan si Mau Aplasca to challenge this decision of the Ombudsman to place him under preventive suspension. And I hope he does. Sana magkaroon na nga ng challenge tungkol dito kasi it's about time na wag nang palampasin itong mga pag-aabuso na ito ng kapangyarihan. Na parang sobrang pagkadiktador naman ito. Nagising lang ng umaga, naisip niya, dapat hindi ginagawa ito. Yung presidente nga, hindi ginagawa ito. Siya pa. Hindi ganun ang batas. This is not how the law operates. And when our people in government starts to create their own laws at binabasura na nila, isinasangtabi yung mga nakatakdang probisyon ng batas, this republic will always be in danger. Kaya tayong lahat, patuloy tayong naririto. Sinasabi ko araw-araw, kayo ay magmasid, makilahok, mag-aral, sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.